Magandang araw mga bata. Ako si Joey Albert C. Pascua, ang guro nyo sa edukasyon sa pagpapakatao. Bago natin simulan ang ating leksyon ngayong araw na to, meron lamang akong mga ilang paalaala. Unang-una, kailangan pumasok sa Google Meet sa tamang oras. Pangalawa, gawing tunay na silid-aralan ang online class. Pangatlo, umupo at humanap ng lugar kung saan ikaw ay komportable. Pang-apat, i-mute ang iyong microphone pag hindi kinakailangan. Pang-lima, ugaliing nakabukas ang iyong kamera. Pang-anim, kailangan magtaas ng kamay kung nanaising magsalita. At pang-pito, kailangan ikaw ay makinig. Pang-walo, bawal kumain kapag kasalukuyan ang klase. At panghuli, maging magiliw at gawin ang makakaya para sa iyong pag-aaral. Magandang araw mga bata. Ang pag-aaralin natin ngayon sa edukasyon sa pagpapakatao, aralin bilang 2, ay tungkol sa mabuti at di mabuting maidudulot ng mga babasahin, napakinggan at napanood. Sa panahon ngayon, maraming mga balitang lumalabas mula sa dyaryo, radyo, magazine, television, pelikula at internet. May katotohanan man ang mga ito o wala, ay maaaring magdulot ng mabuti o di mabuti sa ating sarili o sa ating pamilya. Kung kaya, kinakailangan mo ang kaalaman sa pagsusuri ng balita upang maiwasan ang mga negatibong epekto nito sa iyo. Ang sumusunod na mga layunin ang tatalakayin sa module na ito. Unang-una, nakasusuri ng mabuti at di mabuting maidudulot sa sarili at miyembro ng pamilya ng anumang babasahin, napakinggan at napanood sa mga sumusunod na uri ng media gaya ng dyaryo, magazine, radyo, television, pelikula at internet. Nakasusulat ng ideya tungkol sa mabuti at di mabuting epekto ng paggamit ng media at nakasusulat ng journal tungkol sa tamang pag-uugali gamit ang iba't ibang uri ng media. Nung nakaraang linggo, pinag-aralan natin ang tungkol sa kawilihan sa pagsusuri ng katotohanan, kung saan kailangan gamitin natin ang mapanuring pag-iisip. At kung talagang may napulot kayo sa leksyon natin nung nakaraan, sagutin ang mga ito. Isulat ang check kung ang pahayag ay tama at X kung ito ay mali. Bilang 1, maraming kaalaman ang mababasa natin sa comics. Tama, yan ay check. Pumunta na tayo sa bilang 2. Sa diksyonaryo natin makikita ang kahulugan ng mga salita. Mahusay, yan ay check. Dumako naman tayo sa bilang 3. Marami tayong matututunan sa pagbabasa. Ang galing, yan ay check. Next, number 4. Lahat ng napapanood sa telebisyon ay pawang kabutihan. Yan ay X. Very good. Bilang 5. Ang paglalaro ng video games ay nakakatulong sa mga kabataan ngayon. Mahusay, yan ay X. Ngayon, alam kong handa na kayo sa ating leksyon ngayon. Ngayon naman, tuklasin natin ang bawat larawan. Buuin ang pangalan ng larawan gamit ang scrambled letters na nakasulat. Para sa unang larawan natin, at para naman sa ikalawang larawan, ito ay pumunta tayo sa ikatlong larawan. Ito ay at para sa pang-apat naman nating larawan, at ang panghuli naman nating larawan, ito ay yan. Ngayon, ating nang tuklasin ang mga scrambled words. Unang-una, ito ay ang radyo. Pangalawa, television. Pangatlo, laptop. Pang-apat, aklat. Pang-lima ay nobela.
May tanong ako, class. Ano ang dapat gawin sa mga nababasa galing sa iba't ibang babasahin? Lahat ba ng nababasa ay nakakapagdulot ng mabuti sa sarili at sa ibang pangmiyembro ng pamilya? Alamin natin mamaya. Ang media tulad ng radyo, television, internet, magazine o pahayagan ay mga kasangkapan o mga kagamitan upang mapadali ang paghatid ng mga impormasyon. Gaano ba ito kahalaga? Dapat ba nating malaman ang mabuti at di mabuting maidudulot ng nabasa, napakinggan at napanood? Halika, alamin natin ang iba't ibang sitwasyon na magpapakita ng mabuti at di mabuting maidudulot ng mga babasahin, napakinggan at napanood. Ano ang gagawin mo kung mahaba ang iyong oras? Kaya naman, minabuting maglaro si Oscar ng Mobile Legend nang hindi niya namamalayan ang oras hanggang dumating ang kanyang nanay at pinaalalahanan siyang tapusin ang kanyang takdang aralin sa ESP. Ano ang hindi magandang naidulot kay Oscar ng paglalaro ng cellphone? A. Nabigyan niya ng kasiyahan ng kanyang sarili. B. Nahasa ang kanyang kakayahan sa game sa cellphone. C. Napabayaan ang kanyang mga gawaing pampaaralan. D. Napaglaanan ng mahabang panahon ang kanyang hilig. Sa sitwasyong ito, ang tamang sagot ay letter C. Napabayaan ang kanyang mga gawaing pampaaralan. Kaya dapat matuto tayong paglaanan ng oras ang mga importanteng bagay tulad ng pag-aaral. Hindi masama ang paglalaro kung ito ay ginagawa sa bakanteng oras. Sitwasyon bilang 2. Tumawag ang iyong kaibigan para magbahagi ng balita tungkol sa COVID-19. Ano ang gagawin mo? A. Makikinig, sisiguraduhin may bahagi ko rin sa iba. B. Sasabihan ko ang kaibigan ko na wag na lang pansinin ang mga post ng ibang tao. C. Aalamin ko rin kung ano ang balita. D. Iibahin na lamang ang usapan. Para sa sitwasyong ito, ang tamang sagot ay letter C. Aalamin ko rin kung totoo ang balita. Kaya sa panahon ngayon, siguradong totoo ang impormasyong makukuha mo para makatulong ka sa pagdidesisyon ng iba. Para sa sitwasyong bilang 3, napanood ni Nicole sa television na mawawalan ng tubig sa kanilang lugar. Ibinahagi rin ito ng kanyang kapitbahay, ngunit nagmamadali siyang umalis kaya hindi niya ito inaksyonan. Ano ang hindi tama sa sitwasyong ito? A. Nagmamadaling umalis si Nicole. B. Binaliwala ni Nicole ang balitang napanood at narinig. C. Iniwan ni Nicole ang kausap. D. Pinahalagahan ni Nicole ang balita. Para sa sagot number 3, ito ay letter B. Pinaliwala ni Nicole ang balitang napanood at narinig. Kailangan, class, tulungan ang sarili para maging responsable sa mga nakuhang impormasyon kung alam mong ito ay totoo. Maging handa at gumawa ng aksyon kung kinakailangan. At para naman sa sitwasyon bilang 4, hindi lahat ng impormasyon ay napakikinabangan. Mayroon ding di mabuting dulot ang mga ito, gaya ng patlang. A. Pagdami ng pwedeng maibahagi sa iba. B. Pagkatuto sa mga kaalamang nakuha. C. Paglawak at paglalim ng pagkakaunawa. D. Pagkalito sa dami at iba-ibang balitang nasasagap. Ang tamang sagot ay letter D. Pagkalito sa dami at iba-ibang balitang nasasagap. Hindi lahat ng nasasagap nating impormasyon ay dapat nating paniwalaan, lalo na't kung ito naman ay nagdudulot ng kaguluhan, ng problema at di pagkakaunawaan sa isa't isa. Para sa sitwasyon bilang 8, kung nakabasa ka ng isang balita sa social media, ano ang pinauna mong gagawin? Kung may epekto ito sa sarili mo at sa iba, A. I-share agad ito para mabasa rin ng iba. B.
Aalamin ko muna kung legal ba ang site na pinanggalingan ng balita. C. Hindi ko na lang papansinin. D. Hindi ko papaniwalaan. Para sa tanong ito, ang tamang sagot ay letter B. Alamin ko muna kung legal ba ang site na pinanggalingan ng balita. Sa panahon ngayon, alamin muna kung saan nagmula ang balita na iyong nakuha bago ito i-share, lalo na sa mga social media site, upang hindi maging biktima ng fake news o mga pekeng balita. Pakalagi nating tandaan, class, ang mga impormasyon na maaari nating mabasa at mapakinggan sa iba't ibang uri ng media ay nangangailangan ng masusing pagsusuri. Sa pamamagitan nito, may iwasan nating maikalat ang walang katuturang impormasyon na maaring magdulot ng hindi pagkakaintindihan. Bilang isang mag-aaral, makatutulong sa iyo ang mga impormasyon ukol sa mga bagay-bagay upang mapalawak ang iyong kaalaman. Dagdag pa rito, makasasali ka sa mga talakayang may katuturan sa loob ng paaralan, sa bahay at sa pamayanan. Kung mayroon mang masamang balitang narinig o nabasa, huwag agad itong paniwalaan at huwag agad ipagkalat kahit kanino. Bagkus, suriin at alamin ang katotohanan. Malaki ang impluwensya na naiambag ng media sa paghubog ng isang individual. Ang mga nababasa, napakinggan at napanood sa internet, pahayagan, television at radyo ay maaring magdulot ng mabuti at di mabuting mga impormasyon. Dahil dito, kinakailangan ang masusing paggabay ng mga magulang sa mga anak upang maiwasang malason ang isipan ng mga kabataan hinggil sa mga mapanirang puri at di makatotohanang mga impormasyon. Ngayon, alam kong handa na kayo sa isang pagsusulit. Isulat ang sumasang-ayon kung tama ang inilalahad ng pahayag, hindi sumasang-ayon naman kung ang diwa ng pangungusap ay tumataliwas.